Nagpaplano ka magtayo ng sarili mong negosyo. Alam mo ba na hindi pera ang pinaka-importanting bagay na kailangan meron ka pag magtatayo ka ng negosyo? Tapusin mo tong video na to kapatid at i-share ko sa inyo yung karanasan ko at natutunan sa matagal kong pagnenegosyo. Magandang araw po, ako po si RP ng Jim Tipo. So sa mga magpaplano na magtatayo ng sarili nilang negosyo, regardless yan, kahit ano pa yung itatayo mong negosyo, hindi pera ang pinakamahalagang bagay na magkakaroon ka para mag-umpisa ka ng sarili mong business. Alam mo, ang pera, yan ang pinakamadali na gawa ng paraan. Ang pinakamahirap at pinakaimportanteng bagay na kailangan mong magkaroon ay tamang mindset. Pansinin mo yan, maski doon sa mga post ko, palagi na lang sinasabi ng mga tao na kung may pera lang ako, alam ko na kung anong gagawin ko. Kung may pera lang ako, mas madaling yumaman. Kung may pera lang ako, kaya kong gawin yan. Pero sa totoo lang, pag ganun klase yung mindset mo, kung hindi mo mapalago yung 500 pesos na meron ka, ano sa tingin mo ang gagawin mo kahit pa may 5 milyon ka, papaano mo to mapapalago? Tamang mindset kapatid. Yung pera, darating yan, it will follow. At yan ang pinakamadali. Ituturo ko sa inyo, ikukwento ko sa inyo kung ano yung ginawa ko, paano ako nakapag-raise ng funds, ng kapital. So yun yung pinakamadali. Pero alam mo yun, akala kasi ng iba, ganun kadali yung pagninegosyo. So, pagka nagkaroon ng hardship, nagkaroon ng konting pagsubok, umaatras na kagad. Alam mo yung kwento na yung nagmimina, dalawa sila, yung isa nagtuloy, kahit mahaba na yung nahuhukay niya, samantalang yung isa, isang hukay na lang, makikita niya na yung ginto pero tumigil siya. Ganon nagkakahiwalay ang winner at loser sa pagninegosyo. Dapat kasi ma-anticipate mo na may mga struggles kang mararanasan dyan sa negosyo. So hindi yan na parang magic na pagka ginawa mo magiging mayaman ka. Actually sa totoo lang, palagi kong inuulit to. Lahat ng negosyo pwedeng maging successful. Pero alam mo ba na wala sa negosyo ang sikreto. Ang sikreto na sa mga taong nagpapatakbo at papaano pinapatakbo ang mga negosyo. Bakit? Bakit ba may mga gym na nalulugi? Bakit may mga gym na nagiging successful? Bakit may mga restaurants na successful? May mga restaurants na hindi. Coffee shops na successful at coffee shop na hindi. Bakit? Pare-pareho lang naman sila ng mga business. Pero nagkakaiba doon sa mga tao na nagpapatakbo behind yung business at paano nila ito pinatatakbo. So ito yung sinasabi ko na proper mindset. So yung kapital, akala mo ba na pagka may kapital ka, ganun na lang kadali yun? Ang dami dyan ng mga anak mayaman na nagsimula ng negosyo nila pero nag-fail. May pera sila di ba? Kaya nilang gawin yon. Pero hindi lang sapat na magkaroon ka ng pera para magnegosyo. Actually, yun na lang yung huli. Ang kailangan mo talaga proper mindset. So, bago ka magsimula ng kahit anong negosyo, pagplanuhan mo yan. I-anticipate mo na may mga struggles along the way na pwedeng mangyari. Diba? So, nang sa ganun, pag na-encounter mo tong mga struggles na to, hindi ka na maninibago at hindi ka basta-basta susuko. Okay? So, ito ngayon yung sinasabi ko. Kwento ko ngayon sa inyo, nagsimula ako dito sa gym business na to, 30 square meters lang yung ano ko, yung gym ko, di ba? So doon lang ako sa garahe, pakita natin. Yun yung pinagsimulan kong gym. Pero gusto kong maging malaki. So may nakita akong warehouse na available sa Cavite City, pakita natin. So yung The Gym Republic Cavite City, 1,200 square meters yun. Okay? So imagine, 30 square meters lang yung gym ko, tapos gusto kong magtayo ng gym na 1,200 square meters. Ang laki. Wala akong kapital noon, wala akong pera noon, pero meron akong tamang mindset. Paano ako nag-raise ng kapital? So, nung una, talagang wala akong capability na makautang sa bangko. So, ang meron ako is palabra de honor. So, yun yung pinangahawakan ko at pinangahawakan ng mga taong nakakakilala sa akin. So, noong mga panahon na yun, tumanggap ako ng investments. So, may mga tao na nagtiwala sa akin na yung investment nila na pera is tinumbasan ko ng 1% per month na interest.
So, nakapag-raise ako ng funds para mas matuloy tong Gym Republic na to. So, 2013 na itayo yung unang Gym Republic. So, fast forward ngayon, 2026, tatlo na yung Gym Republic na tagwa 1,000 square meters ang laki. Pakita natin ng The Gym Republic Cavite City, The Gym Republic Tarlac City, at Gym Republic Lipa City. Masusundan pa yan. Imagine mo, nagsimula lang yan do sa 30 square meters. 'Di ba? Hindi naman ako anak mayaman para makapagtayo nung ganung kalaking gym ng 1,200 square meters, 'di ba? Pero nagkaroon ako ng proper mindset. So alam ko kung anong gagawin ko, determinado ko kung anong gagawin ko. Yung pera, madali na lang 'yun. Kung meron kang tamang mindset, alam mo kung anong gagawin mo, yung pera, madali na lang sumunod 'yon. So again, huwag na natin pangalanan lahat. So nandiyan si Chito, wag na natin banggitin yung apelido. So yan sila Chito, yung mag-asawa na yan, nagtiwala sa akin yung mula nung maliit pa ako, yung kumpanya hanggang lumaki na, andyan pa rin yung mag-asawa na yan, nagtiwala sa akin. So imagine, pwera kala Chito, ilan pa yung mga nandyan na nagtiwala sa akin, na naisoli ko naman na yung ibang mga pera. Diba? Dahan-dahan. So nung lumaki na yung kumpanya, naisoli ko naman na yung mga investment na naibigay nila. So again, mga kapatid, kung magsisimula ka ng negosyo, tamang mindset ang unahin mo. Ako po si RP ng Jim Dipo. Gandang araw po.